hey guys, we're going to have a movie. And lahat tayo magkakasama daw sa movie. So ang naisip kong background music natin, something poppy. Like, you know, girls just wanna have fun. No. Dapat ang music natin, everybody goes kung fu fighting. No. Let's make it something scarier. Like, hey now, you're a rockstar. Get your game on, go. Hey! What do you think, boss baby? Please hold on. I'm on a meeting. Okay, hello guys, welcome once again on our channel. This is Pinoy Toy Review Channel, ang channel na kung saan i-review natin ang mga iba't ibang klaseng toys na makikita natin sa market based here in the Philippines. But before we start on our review, please don't forget to like this video, especially if you like DreamWorks movies. And if this is your first time here on our channel, please do subscribe and click that bell button so you will get notified every time we have a new video. Now with all that, let's get it on. So here's the toy that we're going to review for today. This is the McDonald's Happy Meal for the month of May 2022 DreamWorks characters. And so before we start, special shout out muna kung saan natin nakuha ang Happy Meal toy natin ngayon. Shout out to Aaron De La Cruz. Yay! Thank you so much, bro, for this set ng Happy Meal toys. Happy Meal toys natin. Super legit, Aaron De La Cruz. Thank you so much again sa set ng DreamWorks characters na ito. And to start, nandito ang ating first character na The Boss Baby. Okay, favorite ng mga anak ko eh. Actually, nag-aaway-away na sila dito sa bahay kung sino daw ang boss sa kanila. And sa likod niya, wala naman any special instructions pa dito. So right now, yan, supot na natin yan. So pag naansupot na natin siya, ito ang makukuha natin. First is kasama itong parang kanyang clip or bag clip. Plastic lang naman siya, hindi naman siya metal. So no worry kung baka maipit kayo or something. Pero ingat pa rin naman. Pero plastic lang naman siya. This one, ikakabit natin ito dito sa gitna. So meron siyang spot dyan din, parang may dalawang bilog sa magkabilang gilid. So doon lang natin siya isisiksik. Yan, okay? So you just press lang yun sa gitna. And then right now, eto na siya. So maganda rin siya. Mukha na siyang bag tag. Hindi siya sticker eh. Para siyang laminated na sticker. Hindi rin naman siya paint. Basta ganun, parang laminated na sticker ang ginamit. Pero hindi siya matutuklap. And right now, check natin yung laman ng loob. And then, yun. Okay, first, we have here yung mismong character natin na si Boss Baby. Medyo maayos din naman yung pagkaka-paint sa kanya. Actually, yung first na naisip ko rito is that para silang cookie. Di ba pag nagbe-bake ka ng cookie, and then ganito lang sila kalapad. Tapos, ginagawa mo ng character. Something like that. So, parang ganun yung feel ko dito ngayon. Although maganda yung mga details na nilagay nila. Kaya din naman yan tumayo kahit paano. And yung details niya dito, ito makeup kit. So, pwede na siyang lagay ng foundation. Ito yung kanilang baby corp. Building mismo ni Boss Baby. And then, right here, meron tayong, pwede mo makuha pa to eh. Okay, check natin yan. Wala na sa ilalim. Pero sa likod, nandoon yung kanyang nephew. Nephew niya to, di ba? Ito yung anak na nung kapatid niya nung lumaki na silang dalawa. Ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, comment down na lang kayo. Yan, so para siyang may pop-up pa dito. Next character naman natin right now is si Shrek. So dahil dyan, i-unsupot na natin yan. Then gagawin natin dyan, ipe-press lang natin. Yan, ganun lang. Then mag-snap na siya. So ito na si Shrek. Ang ganda rin ng pagka-green niya. Although parang may konting paint chip tayo doon. Anyway, open na natin Shrek. And makikita natin dito si Shrek. Ganda. Ganda eh, no? Although, para talaga silang cookie. Masarap tuloy nilang kainin. Pero, ayos din naman yung details ni Shrek dito. Sana iba yung color nung loob ng mouth, hindi rin green. Para na-differentiate. Diyan ka muna, Shrek. And then, dito sa kanyang case, nandoon ang kanyang lovely wife na si Fiona. And ang kanyang pop-up, nandun yung mga babies nila ni Fiona. Siguro pwede rin yan natin siyang i-display ng pagganyan. Yan. Family picture ng Shrek. Next character natin is si Po from Kung Fu Panda.
So, yan. Supot na natin yan. And then, ito yung kanyang clip. Lagyan natin yan. Details ni Poe. Ganda eh. Maganda siya kasi white naman yung sa kanya. Malinis tingnan. Okay. Open natin si Poe. Makikita natin dito sa loob ang ating character na si Poe. Maayos din. Maayos eh. Ang cute. Ang cute nila. Nakakatayo siya. And then yung kanyang case, check natin yung details ng kanyang case. Nandun si Mantis and Snake. Bakit kaya silang dalawang character ang kasama niya? Hindi na lang si Master Oogway. And then, ang kanyang pop-up is yung kanyang food stand. Food stand yan ng tatay niya, no? Nung duck. Diyan siya natutong kumain ng dim sum. Or pwede natin siya ilagay dito sa harap. Kunyari kakain siya ng dim sum. And for our next character, we have here another one from Kung Fu Panda. This is Tigress. Yan. And because of that, yan, supot na natin yan. And then, ito yung kanyang clip. And then, yan yung details ng kanyang case. Anyway, open na natin yan. And makikita natin dito sa loob ang ating main character na si Tigress. Maayos din yung details ni Tigress. Nakano siya? Hadouken! Sa likod. Okay, may mga details pa rin naman siya dun sa likod. Then, yung kanyang case, ito ang details. Dito naman sa kanya si Crane and si Monkey. And then, ang kanyang pop-up, ginamit niya to doon sa sa training yata nila. Ito yung parang punching bag nila. And sa likod, ito si Master Oogway. Kasi si Master Oogway, siya yung tortoise diba? Pero nakalimutan ko yung name nito. Grabe. Sorry guys. If alam niyo yung name niya, please comment it down below. And for our next character, we have here from Trolls, Poppy. Princess Poppy. So yan, supotan natin si Princess Poppy. And then, nalagay natin yung kanyang so, and details si Princess Poppy, yung kanyang case, ang ganda. Kasi medyo colorful yung sa kanya. Pink na pink. Anyway, isa bang kakaiba dito kay Princess Poppy, kung mapapansin niyo dito, nasa side yung kanyang opening. And then also, may sobra siya sa mismong case. Yung iba kasi, kung ano lang yung shape ng case, nandun yung face. Pero sa kanya, nandun yung face niya, and then, may pasobra pa doon sa mismong case niya, which is yung kanyang hair. Diba? So, ang opening ngayon nung kay Princess Poppy is pa-side. Yan, pagilid. Okay? And then, nandito ngayon yung ating main character na si Princess Poppy. Ba't parang kamukha siya ni Branch? Ganun naman yata talaga ang mukha nila. No? Anyway, yung details niya. Anyway, maganda naman yung mold niya. Hanggang sa likod, may mga details pa siya dyan. And then, ito yung kanyang details. Pataas naman sa kanya. Kasi yung iba usually pag ganyan, 'di ba? Kung paano yung open niya, ganun din yung stand. Actually patayo nga, 'di ba? Pag ganyan. Pero this one kay Poppy, pa-side yung open niya, and then yung kanyang case is pag ganyan yung display. Yan, kasi patayo eh. So, yung details nun sa kanya is ito yung nandoon siya, yung kinanta niya yung true colors, 'di ba? When I see your true colors. And then this one is medyo mas lighter tone. Check natin yung pop-up niya. Yan. So, mga plants. Okay, makita mo yung plants dyan. Pero dun sa loob, ayun, nandun sila. At nandun si Branch. Ito yung the whole gang. Mga tropa ni Poppy. And then, nag-solo mode. Emo mode ulit si Branch. Okay, our next character, isa pa ulit from Trolls. This time, si Branch naman. So, yan. Supot na natin yan. And then, ito yung handle niya. Kabit natin. Yan. Okay. Check natin yung details ni Branch. Ang ganda ng colors ng mga Trolls. Gusto ko yung mga colors nila. Again, so pareho sila ni Poppy na nasa side yung pang-open. And then, yung whole face ng case, may pasobra pa. Kasi yun nga yung hair nila. Okay, so i-open natin yan. Again, pa-side siya. Ayan. Check natin yung details ni Branch. Ayan. Maayos naman yung details. Maganda yung texture ng damit niya. Oh. Ayan. Oh. Diba para siyang may mga dahon-dahon. Which is yung ginawa niya doon sa TV. Ang ganda ng details, no? Yung texture ng hair. Ang ganda. And yung details niya sa loob is patayo ulit. Patayo yung design ng sa kanya. So, dito yung pupunta sila sa bunkers ni Branch. Mga conspiracy theories ni Branch. And then yung pop-up niya. Si Cloud!
High five! Nandun pala siya, okay? So, our next character is from Madagascar. This one is Alex, the lion. So, yan, supot na natin siya. And then, ilalagay natin yung kanyang, yan. Check natin details ni Alex. Although, yung mane niya, o yung hair niya sa gilid, hindi na nilagyan ng details. Compared dito kay LaBranch. Kasi kay LaBranch, may details pa kahit pa paano yung hair yun. Makikita mo eh. Pero dito sa kanya, pagka lion niya, wala na, flat na lang. Okay? Then, i-open natin. Then, nandito ang ating main character na si Alex. Ayun na. So, yung may ganun na siyang details ngayon sa hair. Yun sana yung hinahanap ko dito kanina sa labas. Then, sasayaw siya ng I like to move it, move it. I like to move it, move it. Physically fit, physically fit. Then, sa likod, all brown lang. Design sa case, nandun si nakalimutan ko na yung mga names nila, yung giraffe tsaka yung hippo. Comment down below guys yung name ng hippo and ng giraffe. Sila sa kanilang city zoo. Ang pop-up niya, dalawang pop-up niya. First pop-up is itong parang kanyang platform. Yan yung isa. Then yung second pop-up niya is lamppost or yung poste niya. Yan, ganyan ang itsura niya. Sa likod niyan, ano nakalagay doon sa likod? Poste lang din. Nandun yung mga penguins. Si Private Rico. Nakalimutan ko yung name ng dalawa. Comment down ulit guys yung name ng dalawang penguins. Si Private lang tsaka si Rico ang naalala ko. Pero maganda rin yan. Makulit yung makulit yung apat na penguin yan eh. And last but not the least, ito ang ating character na si Toothless. Well, small details lang naman to, pero gusto ko lang bigyan ng pansin. Kasi usually ganito sa iba. And then dito, sa kanya yung may peg. Pero napansin ko, kay Toothless lang yung ganito. Kay Toothless, so lalagyan natin siya dyan. Same lang din naman ng pagkakakabit. Ito yung details si Toothless. Ganda rin kasi black na black. Tapos, angat na angat yung eyes niya. May details pa siya doon. Okay, open natin yan. Pag in-open natin si Toothless, and then, check natin yung details niya. Black na black si Toothless. Ang ganda ng smile niya. Pa-comedy pa rin nila. Although, yung eyes niya, bakit ganun? Nagkaroon siya ng curve doon. Dapat walang curve dyan. Magkaiba ng pupil ng mata. Anyway, ito pa yung details niya. Black na black lang naman dyan si Toothless. Ayan yan. Maganda yung details niya sa likod. And para sa kanyang case, nandito is, ito yung sa village nila. Dalawang pop-up din sa kanya. Check natin. Dalawang pop-up ni Toothless ay mga friends din nila. Dragon Riders. And check lang muna natin yung height nila. Yung mga trolls natin nasa 4 inches kasi kasama dun yung hair nila. Pero technically, pag hindi kasama yung hair, yung pinaka-case lang niya is around 3 inches. Okay? Pero yung mga characters natin, mga 2.5 inches o 2.5 inches each. Pantay-pantay naman sila. Kahit si Boss Baby na baby pa lang. Ayan ang maganda niyan. I-compare pa natin siya sa iba pa nating fast food characters. Tulad ng ating McDonald's Happy Meal Pokemon na si Mewtwo tuloy. Si Meowth. And we also have here our McDonald's Happy Meal. Ay! Yan, si Minion. And of course, try na rin natin silang i-compare sa ating Jollibee Kiddie Meal na DC Super Pets. Yan si PB and ito si Crypto. And just for comparison sake, nandito ang ating Among Us toys. Yan. So, yan ang ating height comparison. So, if you are planning to buy this toy, ang price range niya is depende again sa toy na kasama mo. Especially kay McDonald's, hindi sila pumapayag. Ang alam ko correct me if I'm wrong. Ang alam ko kasi hindi sila pumapayag na makuha mo sila kaagad ng isang set. Usually talaga, kailangan mong bumili Happy Meal nila per character. Okay, sa Jollibee kasi nakakakuha tayo doon ng isang set na basta kung ang bibilhin mo is yung bucket meal nila ng Chicken Joy. Okay, pero dito sa McDonald's, ang alam ko, per Happy Meal talaga sila. Yun nga lang, tulad nitong sa akin, nakuha ko to sa isang collector din na binitawan niya na yung buong set niya. So, nakuha ko siya ng around 400 up to 500 peso. So, depende na lang kung kanino kayo makakuha ng isang set nyo na to. Pero kung bibili nyo per Happy Meal yan, siguro abot kayo since this is all 8 characters.
siguro aabot din kayo ng mga nasa 1,000 pesos din para makomplete mo silang lahat. Pero okay na yun kasi at least mabubusog ka na, may toy ka pa, di ba? So there you have it now guys. Once again, ito ang ating McDonald's Happy Meal for the month of May 2022. Ito ang ating DreamWorks characters. So what do you think of these toys? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, I think this one is definitely a go for your collection. To be honest guys, nung una, nakita ko ito lang kasing naka-display dito sa McDonald's namin. Ay, ito lang pala yung toy ng McDonald's ngayon. So sabi ko, parang hindi ako interested kasi re-reviewin ko. Bag tag lang, ganun lang. Parang sabi ko, parang hindi ako interested. Until nung nakita ko nga sa mga ads, doon ko lang nalaman na meron palang laman ng mga smaller figures. Well, kung una pa lang, nakita ko na ito ang naka-display. Yan ang mga naka-display doon sa toy shelves ng McDonald's. Malamang una pa lang na-review na natin to. Pero since na-late nga ako, hindi ko talaga, unaware talaga ako na hindi ko alam na meron palang mga minifigures na kasama itong laman sa loob ng mga bag tags nga nila na yan. Ang masasabi ko lang dito sa mga minifigures na to, maganda. Okay na okay sila. Kahit na medyo payatin sila. Tulad nito ni Poe, alam naman natin, medyo healthy siya. Payat yung ano niya. Medyo flat. Mukha talaga silang mga cookies. Pero even though, ang ganda pa rin nilang tingnan pag naka-display na sila ng sama-sama. Okay? Ang downside lang na nakita ko is that, for example, this one. I think dito yata yun kay Tigress natin. Yung medyo loose. Ayan, no? Di ba? So, ino-open ko pa lang siya and then, tatanggal siya ng buo. And then, pag kinabit ko siya, sobrang luwag. Ayan, yan siya, di ba? Oh, sobrang luwag niya. So, ingatan nyo na lang siguro yan. Masyadong maluwag tong part na to. Mabilis siyang matanggal. Although, nagtataka ako kasi hindi sila lahat ganun eh. Parang dalawa dito sa set na to, ganito kaluwag, kalus yung portion na to. Okay? Pero overall, pag tinignan nyo naman, di ba, ang ganda pa rin nila tingnan pag naka-display na. Kasi colorful sila and then nakakatuwa talaga yung mga miniature nila. So, there you have it now guys. If you have any comments, questions, suggestions, or any violent reactions, please comment it down below. Once again, this is Pinoy Toy Review, signing out.